Ito yung sinasabi ko sa inyo na isa na namang pag-divert nila. Wala namang umaamin Ito sa mga mastermind nitong mga ghost projects. Sino ituturo nila? Doon sa mga Duterte. Ito po, panakip butas na, diversion na nila, tapos kalaban pa sa politika. Kalaban. Dyan sa kanilang lugar. Tingnan po natin. Emil, sa huling araw ng bail hearing para sa malversation case si dating Senador Bong Revilla, sinabi ng tumayong testigo na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na si Revilla mismo ang lumapit sa kanya para humingi ng kickback. Base sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, si dating Senador Bong Revilla ang umano'y pasimuno ng paghingi ng commitment o kickback para sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Kapal ng mukha nito, no? Si Bong Revilla pa. Ikaw yung magnanakaw. Tatandaan po natin, paiba-iba sa laysay nito. Paiba-iba po. Una, siya daw ang nagbibigay kay Bong Revilla ng pera. Tapos sumusunod na yung driver niya. Of course, sasabihin ng driver mo yan. Susunod sa'yo yan Di ba paiba-iba? Pero yung ibang testigo, hindi nila makonek yung pera, yung sinasabing humihingi ng kickback, hindi nila maikonek kay Bong Revilla. Tingnan nyo po yung 18 Marines, sila ang naghahatid ng maleta. Ang dami nilang ebidensya. Ito walang ebidensya Sinabi yan ni Bernardo sa kanyang pagharap sa bail hearing ni Revilla sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa kasong malversation. Sabi ni Bernardo, nasa 500 milyong piso ang binigay niyang commitment kay Revilla. Commitment daw ang tawag sa porsyentong kinukubra ng proponent ng proyekto o ng senador o congressman. Kwento ni Bernardo, si Revilla mismo ang lumapit sa kanya para humingi ng meeting para sa commitment sa mga proyekto. Ayan. So, anong niya? May 500 milyong hinihingi si Bong Revilla. 500 milyon, wala kang mapakitang ebidensya. Hindi mo makonek. Diba? Ay, kadaling naman kahit sino, pwede mong ituro, maidiin mo lang. Tandaan po natin, binigyan to ng ginawang state witness. Yun yung kwento po nito yung konteksto po nito. Ikaw ang kumita, ikaw ang tumatanggap ng pera, tapos magtuturo ka ng iba. Di para kasi tambaluslos, magtuturo ka ng iba, pero ikaw yung kumita. Tapos ngayon, inamin mo na nagnakaw ka, kaya ka nga nagbalik, di ba? Pero ibinalik mo ilang porsyento lang dun sa ninakaw mo. Pero yan ay pag-amin na nagnakaw ka. Kaya nga walang kini-question ka ng mismo korte. Pati yung mga iba, walang maipakitang ebidensya. Ganyan bukat hindi to. Ay, loko-loko talaga to si Bernardo. Tapos state witness. Para makuha niya yung state witness, kailangan maituro yung kalaban sa politika ng gobyerno. Kalaban sa Cavite yan si Revilla. 2 beses daw personal na dineliver ni Bernardo ang pera sa bahay ni Revilla sa Cavite. Nakalagay daw ang cash sa mga banker's box. Pinakita pa ni Bernardo sa korte ang sample ng box na ito. 125 million pesos umano ang hinatid ni Bernardo kay Revilla noong December 2024. Nagsagahatid siya ng pera sa bahay mismo ni Revilla. Wala ka man lang mapakitang pictures. Ang pinakita niya yung box. Of course, madali kang bumili ng box Baka balikbayan box pa nga yung binili mo. Diba? Halimbawa, etong 18 Marines, ang ipapakita nilang ebidensya, maleta. Sinong tanga maniniwala doon? Yung 18 Marines, ang daming pictures na hawak. Wala ka man lang picture. Yung picture, naniniwala ako kung nilabas ng mga 18 Marines. Pero kung ilalabas nila maleta, bakit hawak mo yung maleta? Sabi mo, ibinigay mo. So, ano ibig sabihin? Binigyan mo ng box na may lamang pera si Bong Revilla, tapos kinuha yung pera, binalik pa yung box sa'yo? Gago ka. Ba't mo hawak yung box? Wala ka ng ebidensya, hawak mo pa yung box. Tangatan talaga to. Alam nyo, kaya ako inis na inis dito Tingnan nyo to, mga kababayan. Ito ang nagpahirap sa Pilipinas. Tapos, magtuturo ng iba, siya hayahayang buhay. Yung pera natin, pera ko, pera nyo, ninakaw niya. Tapos, lulusot siya. Magbabalik lang ng kamperanggot. Hindi na siya mademanda kasi state witness. Ginawang state witness. Parang, alimbawa, meron kang kaibigang pinatay. Yung pumatay, magtuturo ng iba. Matutuwa ka ba yung kaibigan mo pinatay? Tapos yung pumatay laya. Kaya nabubuisit ako rito. At alam naman natin, ito isang pantatakip na naman. Isang diversion to. Huwag tayong papaloko rito kay Bernardo. Ito ang arkitekto nitong nakawan dito. Di ba? Pati yung pagiging state witness nung mga kasama niya medyo 125 million pesos din daw sa isa pang delivery noong March 2025. Bukod dyan, may isa pang delivery kay Revilla ng 200
250 million pesos na halaga ng commitment noong February 2025 na iniutos na ni Bernardo sa kanyang driver. Sa isang punto, umiyak si Bernardo ng Ngayon naman sa driver. O, di ba yung sinasabi ko? Tapos umiyak si Bernardo. Huwag nyo nga kaming lokohin. Ganyan din yung paiyak-iyak si Madriaga. May naniwala ba? Tumagos ba? Huwag nyo nga kuhanin sa paiyak-iyak ang mga Pilipino. Naiyak ka ba sa amin nung nagnakaw ka? Ito hindi po pagbibintang. Nagbalik siya ng pera eh. Inaamin niya nagnakaw siya. Kaya ka nagbalik ng pera. Umiyak ka ba? Naawa ka ba sa amin? Tapos ngayon paiyak-iyak ka dahil nahuli ka? Ay, luho-luho. Hindi ka na maiiyak kung hindi ka nahuli. Kung hindi na bulgar yung pagnanakaw ninyo. Ang problema, ayaw mong harapin. Niloloko nyo Pilipino, magtuturo ka ng iba. Kaya asar na asar ako eh. Dahil ang dami nilang ginipit para lang yung ma-eliminate yung mga kalaban sa politika. Una, Pastor Kibuloy, PRRD. Ito ngayon si Defensor. Pati si Bantag, alam nyo ba yan? Kalaban po yan dyan sa loob. Yan ang style nila eh. Ang daming issue nitong mga to. Tanungin siya ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Carl Miranda kung ano sa tingin niya ang makapagpipigil sa sistema ng pagkubra ng kickback sa DPWH. Emosyonal si Bernardong sumagot na hindi niya alam na mayroong ghost projects. Isipin mo, hindi daw niya alam may ghost projects pero tumanggap ka ng pera. Paano daw yung kickback? Hindi niya alam. Ay wow. Dumadaan sa opisina ninyo, hindi niyo alam. Sa opisina niyo dumadaan ng pera. Kayong nagdi-distribute niya, nagdi-disburse niya. Hindi niyo alam na may ghost projects. Dito doon pa lang di ba? Meron bang maniniwalang tao rito? O meron bang maniniwalang Pilipino kay Bernardo na hindi niya alam na may ghost projects? Yusek ka ng DPWH. Wow. Nuknukan ng gaguhan tong ginagawa ninyo. Brad! Dapat daw itong matigil. Binigyang diin ng abogado ni Revilla na si Attorney Riody Balisi na wala raw kahit na anong ebidensyang tumanggap si Revilla ng kickback mula kay Bernardo o sino mang tauhan niya. Pagpapatunay daw na inosente ang kanyang kliyente. Dumalo sa pagdinig si Revilla at kanyang pamilya. Matipid ang kanyang sagot ng tanungin ng komento. Narito po ang pahayag ng dating senador. Emil, dahil tapos na nga yung bail hearing para sa malversation case si dating Senador Revilla, ina-expect o target daw ng korte na May 6 makapaglabas na sila ng desisyon kung makapagpapiyansa ang dating senador. Yan. Alam mo, dapat makapagpiyansa. Sa akin lang dapat makapagpiyansa to si Bong Revilla. Well, yan ang style eh. Ang problema, nakakatakot na baka hindi bibigyan. Sinasadya nila yan. Sinasadya nila na yung ikakaso doon sa mga kalaban sa politika, yung hindi nga makakapagpiyansa. Same thing, PRRD, Pastor Kibuloy, ito rin. May isusunod pa yung mag-anak ni Defensor. Tingnan po natin itong sinabi ng abogado, mismo itong sinabi ng abogado nila. Ito po, tingnan natin. Keep on repeating to you guys from the time that this fiasco happened to the time that he was charged, to the time that he surrendered, to the time that we started the bail hearing, and now culmination, last day ng bail hearing. Ano ang sinasabi namin ever since? Walang ebidensya na makakapag-link kay Senator Bong Revilla. Yon, ito problema kasi dyan. Madali kasing magbintang. Pero, ang tanong, tatayo ba sa korte? Kasi pagdating sa korte, hindi pwedeng politika. Pagdating sa korte, ideally I'm talking about the real, syempre minsan nagagapang ang korte. Pero pagdating sa korte, hindi mo madadaan yan sa politika. Hindi mo yan pwedeng, wala ka ng ebidensya kung hindi yung salaysay mo. Binigay mo. Pero wala namang ebidensya doon sa mga sinasabi mo. In short, puro bibig mo lang. Ang tanong, dapat ba nating paniwalaan si Bernardo? Magnanakaw din yun. Arkitekto rin yan ng ghost projects. Walang ebidensya hanggang ngayon. Pati yung kay Madriaga, di ba? Atat na yung abogado ni BP Sara magpresenta ng ebidensya sa tamang plataforma. Sa demanda, tapos to si Madriaga. Hindi na, kasi iba yung sa Congress Puro kakampi niya ron. Pero pagdating sa korte, iba na ang usapan dyan. Ito po ay hindi na paramihan ng kakilala mong politiko na nakaupo. Ito po ay usapin na
ng ebidensya. Yung impeachment ni BP Sara, marami sila dyan sa Congress eh. Pero pagdating sa korte, tapos yan si Madriaga. Same thing din dito. E di nagkautal-utal sila. Kaya nga naiiyak si Bernardo eh. Baka dahil dun, mukha silang tanga. Pati yung mga iba, di ba? Walang direktang maituro na ebidensya kay Bong Revilla. Nakita nyo naman, I don't know if it's your opinion, it's my opinion, we may differ. But as far as the defense is concerned, ito lang masasabi ko, yung principal witness against Senator Revilla nag-self-destruct. Yun, yung principal witness na si Bernardo nag-self-destruct. Paano nga sinungaling? Paano tatayo yung mga sinasabi niya? Iba sa Senate, di ba? May kakampi siya ron. Kakampi pa niya dyan yung kalaban sa politika ni Revilla. Kilala nyo naman kung sino. Kaya naman, alam mo, ang dinig ko po dito ito si Bernardo, magsasauli ng 1 billion pesos. Pero ang nasasauli pa lang kalahating bilyon. Hindi umano. Isipin niyo yan. Paano hindi magbabaha sa Pilipinas kung ganyan, di ba? Ang sobrang daw to isa o siya ang pinakamayamang USEC sa Pilipinas. Dapat yan ang check-in yung salin. May mga condominium daw yan, lalagyan lang ng pera. Bili ng bahay dito, doon. Di ako nagtatanong lang marami raw karelasyon to. Di ba totoo yan, Bernardo? Marami kang karelasyon na binahay, may bahay, bibili mo rito, diyan, doon, kung saan-saan. Ba, matindi ka. Tapos alam mo pasikot-sikot dyan, tapos hindi mo alam na may ghost projects. Condominium, tambakan lang ng pera. Ang lupit. Hindi kasi, it's a fact. Kung mangangako ka magbibigay ka ng 1 billion, ibig sabihin, ang laki talaga ng nakuha mo. Of course, hindi mo ibabalik lahat. Realidad, magtitira ka sa'yo. Ang ibabalik mo dyan, baka 10% lang. So, ibig sabihin, ganun kalaki ang nanakaw.